Itong Santo Cristo po chapel na to, yung kasaysayan po nito, nagsimula po doon noong unang panahon na ikwento ito ng mga lola ko, yung nanay ng lola ko. Ngayon, nagkukwento yun sa amin na ito daw na simbahan, may nagbigay sa kanila. So parang pinamana. Ako po si Maria Medina Sangria de Terra, 63 years old. Dito po ako pinanganak sa Santo Cristo Street. Isa po ako sa ng mga namamahala dito sa Santo Cristo. Isang Germana rin po yung lola ko. Nung panahon daw ng Gera, kahit saan sila pumunta, dalang kahit sila. Ngayon, itong lugar na to, space lang to, sariling lupa din nila. So, ang ginawa nila para magkaroon ng paglalagay ng Santo Cristo, nagawa sila ng maliit na simbahan. Naging bantog po, gawa ng maraming nagpupunta dito, na dinadaan daw sila sa panaginip, may nagpapakilala daw sa kanila na gusto mo bumalik, ganyan na gusto mo nga makita ako, matulungan kita. Pumunta kayo sa Santo Cristo, nandun ang bahay ko. Ngayon, yung mga sinasabihan din, akala nila manggagamit daw. Nagpupunta sila, nakikita nila yung simbahan na. Simbahan pala. Pero yung image ng lalaki na nagsasabi sa kanilang kailangan pumunta kayo sa bahay para matulungan kayo. Naisip nila ito Santo Cristo. Kaya sabi nila, nagsukwento-kwento. Sila yung hearsay, papsalin-salin na yun. Hanggang madami na napunta dito. At saka, nagninilago daw sa kanila yun. Siguro, yung iba talaga, gusto nila malakas yung pananampalataya nila, pumupunta rin sa Santo Cristo. Kaya medyo, laganap na. Nung marami na nagsisimba dito, ninente nila dito, pinapalakihan nila, gawa na ng mga donation, may nagtidigan, yung limos, ginagawa ng pag-maintenance, yung magpapalinis nito, nagagawa kami ng procession every May na ginagawa namin. Para masabi naman na merong yung mga pananampalataya, dinadaan na lang sa mga pananampalataya yun. At saka, itong nagbabantay dito, 5 magkakapatid yan, every 5 years, papalit-palit. Pero sa magkakapatid yun, siyempre wala na rin yung mga lola namin sa mga anak-anak na. Kaya medyo saling-saling nun. Pero yung kabilugan ng family doon, 5 yun, yung bawat pamilya, nagbabantay every 5 years, pasaling-saling. Kaya medyo lumaki ito, napaganda, napaayos. Ang kaigihan lang dito sa simbahan na ito, yung pananampalataya, yung pagiging malapit sa Diyos. Kumbaga sa na meron silang natatakbuhan. Siguro sa sobrang faith nila, may mga inihiling sila dito sa Mahal na Santo Cristo, siguro nag-granted. Kaya siguro malaki yung bagay na pinupunta nila dito. Kaya may kabuluhan din nung mayroon dito sa Santo Cristo. Ang hindi ko pati malilimutan nung bata pa ako, itong Santo Cristo noon. Kasi dito ako pinanganak 1963. 63 years old na ako. Yung nasa Santo Cristo nagunda ko noon, maliit pa ako, medyo nakatinala siya. Parang ganyan siya. Ngayon, tinitingnan ko siya, ba't medyo kalikot na kayo. At saka, yung braso na, parang ngalay na. Ba't kaya, parang dati, kita parang straight na straight pa. Sabi ko, siguro, sobrang pagod. O kaya sa kalumaan na. Yun na yan, inaano ko sa isip ko. Kaya sabi ko, nakakatulong din po sa mga na mayroong mga ganit ng bagay na simbahan, may pinupuntahan, takbuhan ng nangangailangan ng mga stress, doon na nilalabas yung the way na nilalabas nila yung bigat ng loob, yung wala siguro, dyan na lang. Nasa paniniwala talaga yan, di ba? Kanya-kanya tayong paniniwala. Yung ang hamon nga dito sa mga
yung mga nagsasabi na, minsan nga sabi daw, kailangan daw na i-ano daw sa iba, kasi marami mga pumupunta dito. Di, ang inaano naman namin, mana, kumbaga na sarili, di ba? Yung bagang ano, mini-maintain namin yung paano namin ito nakalagaan. At saka, dito na talaga nakilala yung Santo Cristo. Dito na, kaya siguro hanggang ngayon, hanggang hindi maglaho yung Santo Cristo, andito pa rin.